Ayun. Sir, dito alam nila sa channel natin is rektahan talaga yung tanong eh. Kumbaga wala na tayo, please subscribe this channel, ganito bla 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 bla. Straight to the point na po agad tayo. Ano Sige, po? sige. Ito unang tanong agad, Sen. Kasi po, simula nung naibalita, no, naibalita ninyo, yung tungkol po doon sa mga kinasuhan ng libel, cyber libel, Sen, inisa-isa ko po yung mga channel na yun eh. No? Karamihan sa kanila is ang sinasabi nila is wala namang grounds yung isinampang kaso ni dating Senador Trillanes. Ano po masasabi nyo dito? Siyempre, yun na lang yung sasabihin nila, no? But we made sure nung nakita namin yung mga video nila, whether sa YouTube or mga post, talagang nakita namin talagang na-satisfy lahat ng criteria ng isang libel or cyber libel case, ano? At may malis kasi ito inuulit-ulit nila kahit ilang beses nang napatunayan na hindi, no? At wala talaga silang basis, no? Wala talagang basis do sa sinasabi nila. Ang nakita ko kasi pagka hindi ko gagawin ito, gagawin nila. Kung hindi man sa akin, doon pa sa ibang tatargetin nila na kawawa naman, di ba? Kung sino yung mabibiktima na susunod. Yun po yun. Opo. And talagang sa nakikita ko po sa kanila, talagang yung tipo bang, although gustong ipakita nila sa taong bayan na, hindi kami apektado niyan. Wala kaming pakialam dyan. Ano? Yun po, last question ko po dito sa tungkol dito. Kaya nga, di ba? I can imagine, mabigat talaga ang epekto niyan. Kasi ako, in my life, nung panahon pa ni Gloria, pag nakakalaban ko, 2 presidente na, tapos isang vice president, isang senate president, mabibigat na kalaban. Umabot na ako siguro ng mga 40 na kaso. Oo, 40 na kaso. So, almost all doon na-dismiss na, no? Meron doon mga harassment cases. Kaya eventually nawawala naman. Pero ito, talagang maliwanag ano naman ako, nasa private sector na lang ako. Tapos pero ganun pa rin yung pagtrato nila, hindi na pwede 'yon. Kasi akala nila, akala po kasi nila, sir, kumbaga, public figure ka, dati kang senador, tapos ganun ka kabalat sibuyas. Yun yung sinasabi nila ngayon eh. Ang hindi yata nila alam na kumbaga, wala ka na sa posisyon ngayon as a pribado, kagaya po nung simpleng mamamayan natin, mga boss, chief amo sir, si Senator Trillanes. Yes, oo. Hindi, bukod sa private citizen ako, pero kahit public personality, hindi naman may lisensya ka na lapastanganin mo na lang yung pagkatao. Wala namang, alam nyo, ang daming mga binitawan sa akin na masasakit, no? Talagang mabibigat. Ang dami kong pinalagpas, pero ito kasi, talagang mabigat naman ito. Sasabihin mo na traidor ako sa bayan. If there is one thing about me, yan yung hindi ako traidor sa aking bayan. Nagsilbi tayo bilang sundalo. Lumaban nga kami sa isang presidente na gusto nilang talikuran namin yung mandato namin as sundalo, no? Kaya mabigat sa akin yun. Kaya I draw the line there. Pero yun nga, yung tanong mo kanina, na parang, syempre, ang appearance sila parang tatapang-tapangan, but deep inside, alam ko yan, mabigat na makasuhan. At yan, maghanap ka ng abogado mo, di ba? Antay ka ng summons, kung hindi ka taga Manila, mag-a-appear ka dito. Ganun yun. Ang pinakang lesson dito, hindi ganyan. May limits. Di ba? As vlogger, Mark,
Alam mo yan, alam mo yung limits na tipong kung what you can say pero sila nawala na sila ng limit. Kaya ayun. Yun nga po yung sinasabi natin na okay, may free speech tayo. Kaya lang, hindi lahat pwede. Hindi lahat uubra. Kailangan alam mo pa din yung limitasyon mo. Send question ko, follow-up question ko dyan. Sabi ko last na no? Doon sa topic na yan. Sige lang. Tawag dito, nung mga time, ako isa din po ako doon. No? Nung mga time na talagang panik lang po, kakaakyat lang o kakaluklok lang kay dating Presidente Duterte, ano po? Yeah. Alam ko yung feeling na talagang parang against all odds o against the Philippines kayo di ba? Isa po ako, although hindi ko sinasabi sa vlog ko, si Trilly Ling, nagsalita na naman ng ganito. Si Sundalong Kane, nagsalita na naman ganon. Hindi ko sinasabi sa vlog ko na ganon. Pero, behind the camera, ganun ako magsalita. No, alam ko kung ano yung pakiramdam na talagang lahat against sa'yo Pero eto ka pa din tuloy-tuloy ka at iisa yung tono mo from the start hanggang ngayon po. Ano naramdaman nyo nung time na yun, Sen? Talagang mahirap yung part na yun Oo. Kasi parang as a member ng opposition, kailangan ko pa rin pagpatuloy yung aking mga expose, yung pagtitindig ko sa mga iba't ibang issue. Kahit na yun na nga, kung ano-ano na yung tinatawag sa akin. Alam mo, hindi naman ako napipikon sa mga ganyan kasi, alam mo, nung high school ako, alaskador din ako Kaya, alam mo yun, tsaka hindi pa naman libelous yung mga ganyan Hindi libelous yan, to be honest. Na-research ko nga yan, kahit murahin mo ako hindi naman libelous yun. Okay? Pero meron mga libelous statements na talagang may elemento yan. Ayun ang hindi ko na pinalagpas. Nung mga unang nilalabas yung mga issue na yan, 12 years ago pa yan Sige lang ako paliwanag kahit saan. Kaso alam ko ino-operate ako nung mga 2013 kasi re-election ako noon Mga nakabangga ako noon. Senate President tsaka Vice President. Kumaga talagang mabigat. Tuloy lang paliwanag. Pero nakita ko naman, nung panahon ni Digong, inulit yun. Nilabas yun kasi ako yung isang tumitindig laban sa kanya since hindi naman niya ako mahanapan ng corruption issue o kahit na anong totoong issue, di ba? Ginawan nga ako ng fake bank accounts Sinabi meron daw akong mga accounts sa Singapore, New Zealand, Switzerland. Na yun talagang pinatunayan ko na hindi. Napaamin ko si Digong noon, di ba? Nadamay pa nga po yata yung Scotiabank doon, ano? Oo. Yung, kasi dito po sa Cayman Islands, may Scotiabank po. Nadamay pa yata yun that time. Meron pa. So ngayon, kumaga, lahat yun i-prove ko na hindi. Akala ko noon, nung na-prove ko, napaamin ko si Duterte na lang siya, inimbento lang niya. Akala ko noon marami nang mamumulat. Di ba? Pero sige, hindi pa rin, di tuloy-tuloy lang ako. Kasi naman, alam mo, in time, based din dun sa experience ko nung panahon ni GMA, maraming hindi nakakaintindi sa mga ginawa namin. Pero kinalaunan, tama pala, may dahilan pala. So kumbaga ganon. Alam ko yung vindication will come eventually, no? Mahaba lang, but it still came and masaya naman tayo. Pero yung tanong mo, kung ano yung pakiramdam, syempre, tinitibayan na lang natin yung loob. Ang ginawa ko na lang noon, hindi na ako yung directly nagbabasa ng mga comments dun sa mga Facebook accounts ko para maano na ako. Kumbaga hindi ako directly masasaktan. But meron makakarating sa'yo, talagang mabigat siya. But ultimately, alam ko naman na na hindi lang nila ako kilala, hindi lang nila alam yung impormasyon na alam ko. Pero ito na nga, at least ngayon, slowly, nabibindicate naman tayo. Nakaka-relate po yung mga vloggers dyan, kagaya ko po, yung sinasabi nyo na hindi na ako pumupunta doon sa social media,
Dito po sa channel kasi kapag talagang hindi naman po lahat is talagang mga pro-government yung nandito eh. Makakakita ka, makakabasa ka in the morning pa lang. Aalmusalin mo talaga yung yung bashing eh.